kung kayo po ang tatanungin, sir, ano po ang inyong damdamin dito? Dito po Simple sa... lang. Opo, go ahead. Simple lang po yung discernment process ko eh. Kung nabubuhay si Pinoy, ano ba yung kanyang magiging opinion tungkol dito? Kasi nakita ko si Pinoy, malaki sakripisyo sa bayan natin, mahal na mahal yung bayan natin hanggang namatay siya kasama ko. Kaya yun yung aking basihan ng mga desisyon. Sa tingin ko po, ay hindi siya papayag na kami ay makipag-coalesce sa Marcos administration. Hindi lang dahil doon sa naranasan na natin noon nung sa kanyang ama, kay Presidente Marcos, kundi dito sa pinakamalaking nakawan na nangyari sa ating bayan na hindi pa po nangyari sa anumang administrasyon ng mga nakaraan. Ito po ay 1.45 trillion ng national budget sa loob ng 3 taon ay talagang pinagpiestahan ng administrasyon. At nakita ko po na sa ngayon sa aking mga pag-aaral, nakita ko po noong nakaraang 3 taon para po naging sindikato ang gobyerno. Hindi lang sa public works, hindi lang sa customs, hindi lang sa BIR, sa national irrigation, pati po sa Department of Agriculture. At ngayon po ay hindi naman nire-resolve yung problema. Yung pagnanakaw na napakalaki niya, napakalaki po na naging epekto sa ating ekonomiya. At nakikita po natin yan, 4.4% yung GDP natin instead of the 5.7 target. Anong fourth quarter po, 3%. At dahil dito sa mga pagtatakip na ito, palagay ko po by end of the first quarter, mga 2% na lang yung GDP natin. Ang makakaramdam po niya yung mga pinakamahihirap nating kababayan. At hindi po sa tingin ko papayag si Pinoy na maging kabahagi nitong administrasyon na may ginawang ganitong kalaking kalokohan. Opo. Kayo ho mismo personal naniniwala na may pananagutan at sangkot sa iskandalong ito ng flood control ang Pangulong Marcos Jr.? 2023 po, 300 billion yung inalis sa budget, sa national budget, napunta sa mga kalokohan. 2024, 500 billion po napunta sa kalokohan. 2025, 473 billion po napunta sa kalokohan. Hindi po kumibo ang Pangulo, hindi kumibo ang kabinete, hinayaan nila na yung Philippine budget, siyang Philippine Plan for Development ay sinalaula ng Kongreso. Kung hindi po siya kasabwat dito, ito po ay height of incompetence. At pareho pong yun ay malaking kasalanan sa bayan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!